Kaugnay naman ang pagsipa ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado para mas maintindihan kung ano ang epekto ng oil price shock sa Pilipinas. Himayin natin ang nangyayari sa sektor ng langis at enerhiya kasama si Business News anchor Lois Calderon. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Menchu. Ito na nga ang ating weekly digit, 68.40. $68.40 per barrel o kada bariles ang huling presyuhan ng Dubai crude oil sa pandaigdigang merkado. Basihan ang presyuhan sa Pilipinas at sa Asia ang halaga ng Dubai crude. Sa Amerika, West Texas Intermediate at sa Europe at Africa, Brent crude naman. Ngayong Huwebes, nadagdagan pa ng $2 ang Brent crude upang sumipa ito higit $83 per barrel. Hinigitan na niyan ang one-year high na natala nitong weekend matapos sumiklab ang digmaan sa Middle East nitong weekend. Ang Dubai crude ay sumipa ng wala pang 1 percentage point sa $68.40, ngunit dahil sa bilis ng pangyayari, lalo na ngayong araw, maaaring gumalaw pa ang presyo na yan sa susunod na trading sessions. Ayon sa Malacanang, ang trigger price para sa pagbibigay ng ayuda sa mga tsuper, magsasaka at mangingisda ay $80 per barrel. Ayon sa batas, dapat 3 magkakasunod na buwan pumapalo sa higit $80 ang Dubai crude bago mag-release ng fuel subsidy. Pero bukod sa ayuda, naglatag na ng plano ang economic team ni Pangulong Bongbong Marcos upang protektahan ang ekonomiya sa energy shocks. Isang intervention ay ang bigyan ng emergency powers ang Pangulo upang tapyasan ang excise tax o buwis sa petrolyo. Wala pong napag-usapan kung gaano kalaki, kung gaano kababa. Basta ang gusto lamang po niya sana ay magkaroon po siya ng power, pero temporary lamang po ito. At sa panahon po na ganito, na biglaan po may nangyayaring ganitong hidwaan, kinakailangan din po tayo makaagapay sa ating mga kababayan, lalo kung sobrang taas po ng presyo po ng krudo. Ang pagbaba ng excise tax o sales tax sa petrolyo ay isang paraan upang bantayan ang inflation o ang antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin dahil pag out of control na ito, may domino effect sa ekonomiya. Dahil ayon sa think tank ng Fitch Solutions na BMI, number 6 ang Pilipinas sa mga bansang vulnerable o nanganganib kapag may oil price shocks sa gitna ng Middle East crisis. Ayon sa palasyo, may sapat na imbak ng langis ang bansa para sa hanggang 60 days o 2 buwan. Halos 2/3 ng transportasyon dito sa Pilipinas ay umaasa sa imported na langis. Sa aviation industry, ang jet fuel ay nasa 50% hanggang 70% ng operating expenses o gastos ng airlines. At dahil yung air freight, sea freight at trucking ang paraan upang i-transport ang gulay, isda, bigas at iba pang pagkain, gayon din ang ibang raw materials para sa mga pabrika. Isipin natin ang epekto nito sa presyo ng mga bilihin. At Lois, bukod sa epekto sa pagkain at transportasyon, isa pang inaalala ay yung kuryente. Tama ka dyan. Nagpahiwatig na nga ang Meralco sa posibleng pagtaas ng presyo ng kuryente bunsod ng krisis. 60% ng supply ng Meralco ay mula sa gas at ang iba ay mula sa coal. Maliit lang yung galing sa renewable energy. Hindi pa makikita ang epekto sa March billing pero malamang sa Abril, mararamdaman na natin ang sakit sa bulsa nitong krisis na ito. Payo ng Meralco, tipid-tipid muna sa paggamit ng kuryente. Pati ang Malacanang, pinag-iisipan na din ang 4-day work week sa buong bansa upang bawasan ang electricity consumption. At yan ang ating weekly digit ngayong linggo. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lois Calderon.